Yan, kung titignan mo siya, ang ganda ng mga ugat. Gustong gusto niya yung tubig, ulan. Good morning guys. Update ko kayo sa mga orchids ko. Sorry hindi ako nakapag-upload nito mga nakaraang buwan. So hindi ko napapakita sa inyo ang nangyari sa kanila, pero ang last na pinopost ko lang sa mga YouTube shorts ko, kahit pa paano nakakapag-update ako sa inyo. Kasi busy din ako nito ng mga nakaraang araw. So ngayon hindi sila okay. Kasi panay ulan dito sa lugar namin. Katatapos lang ng baha. Tsaka ng mga ulan na malalakas. Pero until lang umuulan pa rin. Pero like para shoot nyo check dito 3 times a day, maga, tanghali, tsaka gabi, para sinisigurado ko na hindi talaga sila hindi talaga sila masisira o may malalaglag o may masisirang dahon. So hindi ko sila ma-check one by one kasi napakataas nila, kasi nga yung tubig dito sa amin napakataas talaga. So hindi mo siya akalain ganun kataas yung tubig. Tulad dito sa mailalim na to, ayan o, pinanggalingan ng baha. Ang dami ko dating bird nest fern dyan, nakaayos. Pero ngayon wala, nilubog yun. Yung tubig hanggang dito. Ito. Yan. Kung titignan mo, abutan na yung pasong yun. Pero inalis ko yan nung bumaha. Kasi nga, ay iniiwasan ko mababad sa tubig, baha, kasi mamamatay sila. Magkakaroon ng fungus o magkakaroon ng root rot. Kung titingnan nyo dito, lugar namin, ayan siya. Ayan, kalat-kalat sila ngayon yung mga halaman ko. Ayan, yun may bangka pa doon kasi nga galing sa baha. Pero ngayon till now, lumalaking tubig na naman. So hindi ko makontrol yun, syempre. So yun, ang tip ko lang talaga sa inyo pagka umuulan or sakaling walang tigil talagang ulan, isilin nyo dapat yung mga orchids nyo na mahina sa tubig ulan. Especially sa mga Cattleya orchids. Ang Cattleya orchids, ayaw niyan ng babasa ng gusto. Lalo na kapag nag-uulan ng ganyan, hindi nila gusto yun. Ang orchids na yan, gusto nila laging tuyo, lagi ang kanilang media. Kaya ang nilalagay kong media dito, uling talaga. So hindi ko nire-recommend na maglagay talaga ng coconut husk para sa media nila. Pero pwede naman, kaya lang kasi pag nag-uulan ng ganyan, para kasi siyang foam, talagang nag-i-stay yung tubig. So hindi maganda yun talaga. So kung ako sa inyo, kung may galaga orchids, lagay nyo sa shaded area, hindi na uulanan, hindi na bababad yung tubig. Yun ang the best thing to do na gagawin nyo. Ano gusto ko lang kapag umulan, ang mga orchids talaga nagta-thrive dito kapag umuulan. Ang mga native orchids dito sa Philippines, yan tulad ng mga anosmum, yan yung mga dito sa atin, tsaka yung mga Phalaenopsis ko na native talaga dito sa atin. Tsaka yung mga Celogene ko, gustong gusto nila yung tubig ulan. Kung titingnan mo sila, ang tataba ng mga canes nila, tsaka ang dami mga shoots na lumalabas. So hindi kasi yun na gustong gusto nila, nakaka-absorb sila ng enough water. Pero hindi ibig sabihin nun kapag umuulan, gustong gusto nila yon. Huwag mo namang hayaan talagang babad na babad sa ulan. Kasi tulad na sinasabi ko sa mga dati kong videos, ang orchids hindi porket mahilig sa tubig, ibababad mo na sa tubig. Kailangan din nila ng init, ng araw, hangin sa mga ugat nila para talagang tumubo ng mga maayos yung ugat nila talaga. So ako, yan tulad yan, nilipat ko lang sa gilid na yun para kahit papaano hindi sila masyadong natatadtad ng ulan. Tsaka pansin ko din kapag ibang orchids, kapag may bulaklak, ang daling masira ng orchids ng bulaklak nila. So nangyayari kadalasan kapag maaraw, tumatagal ng kulang isang buwan. Pero kapag umuulan, tumatagal lang sila ng 1 week or kulang 2 weeks, depende pa yun sa tubig ulan. So dito baha, ang dami ding nagulo dito sa lugar namin, dito sa Bataan, yun sa amin, kasi
talagang lagi silang nasa news talaga. Lugar namin talaga. So, hindi lang naman kami yung nabaha na lugar. Marami din sa ah, sa Pilipinas yung maraming nabaha. Ayan siya. Yan, so kung titingnan mo, napaka messy ng ganyan pwesto, magugulo siya. Pero kahit pa paano, i-check ko pa rin sila isa-isa, time to time pa din, 3 times a day nga halos umaga, tanghaling, gabi. Pero nung bumabaha talagang gumagamit pa ako ng flashlight para i-check sila, baka may nalaglag or may nahulog sa baha. Pero itong mga Cattleya orchids mo yan, tinanggal ko yan, tsaka yung mga nandito na maliliit. Hindi ko lang mapakita sa inyo ng tutukan kasi nga mataas. Pero okay naman sila dyan. Yan, ang dami. Ang ayoko lang talaga dito, humahangin ng gusto. Kahit walang mga bagyo. Sabi lang nila low pressure pero mahangin, maulan. Ipapakita ko sa inyo yung mga orchids dito na gustong-gusto ulan. Makikita niyo yung mga ugat nila naglalabasan talaga. Gustong-gusto nila yung ulan. So, ayun. Meron pa akong orchids dun sa kabilang side, dun sa may garahe namin na tinabi ko rin kasi nga nabababad sa ulan. Napansin ko lang sa mga native orchids, matitibay sa tubig, ulan sila. Pero yung mga hybrid, hindi sila ganun katibay. Pero sa experience ko ng pag-aalaga, so yun ang mga nakita ko, naranasan ko. Natural lang talaga na mamamatayan ka ng orchids, normal yun. Huwag kang matatakot na alagaan yung isang uri ng orchids na yun, baka mamatayan ka ulit. Try mo lang, experiment mo saan sila gaganda, location area, lagi sinasabi, location area. Tapos sa pagpe-fertilize nila, doon laging check yan. Tsaka isa pa, huwag kayong magpe-fertilize kapag umuulan. No, yun is a big no for me kasi nga hindi siya okay. So, pakita ko sa inyo yung mga orchids na natutuwa sa tubig ulan, sa talagang umaayos yung mga ugat nila tsaka dahon nila. Ito tulad dito mga selaginito. Ayan. Tingnan mo, ang tataba. Ang dami mga lumilitaw na shoots. Ayan sila, ang tataba. Indikasyon yan na nakakatisip sila ng enough water. So dito, ang ginamit kong media dito, fern chips tsaka uling lang. Sa ilalim, as usual, styrofoam. Kahit pa paano, hindi nag-i-stuck yung media na nabubulok sa ilalim. So tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng hangin kahit pa paano. Pati itong aking Saligini reticuli, ayan siya. Hindi kasi niyan ang tataba ng kanilang canes. Yan, may mga lumilitaw din ng mga shoots dyan na bago. Ayan siya. Lumilitaw na shoots na bago. Ayan. So, eto, kahit mahilig sa tubig ulan, hindi ko pa rin sila talaga ini-stay ng matagal sa tubig ulan. Siyempre, lagi sinasabi, nasa media pa rin talaga. Ako talaga hindi ko talaga nire-recommend yung coconut husk sa media. Pwede lang yun siguro pag mga seedlings, pwede yan. Pero pag malaki na sila, palitan nyo na kasi 1 to 2 years lang ang tagal nun. Depende pa na pagka nasira na siya, bulok na, mapapansin mo yung ugat ng orchids, hindi na pa ilalim yung pasok, palabas na. Ibig sabihin, masyado nang basa yung loob, sira na. Kadalasan may mga fungus na yon. Nakita mong ganun, lumalabas na doon. Hindi ko sure na papasok pa. Ito, may papakita pa ako sa inyo na isa. Yung native na orchids dito. Phalaenopsis no ID to kasi 3 days lang sa akin to. Ayan. Yan, kung titignan mo siya, ang ganda ng mga ugat. Gustong gusto niya yung tubig, ulan. Yan. Meron din siyang orchids na Cerealiana dyan. Ayun, meron din siyang ugat. Yan, may ugat na siya lumalabas doon. So, gustong-gusto nila yung tubig ulan. Ayun, napasi ko sa mga orchids na native. Gustong-gusto nila. Siyempre, galing talaga sila sa bundok. So, sanay sila sa environment na laging umuulan din. Malilim, ganun. Ito pa, si Aspirata. Yan, nakamount lang siya dyan sa
So, first slab, yan, may lumalabas na siya. Yan. Ito dati, ang dami nito. So, nagkaroon talaga ng problema to. Ito na lang ang natira. 2 canes na lang siya. Or, ayan, meron siyang bagong shoots dun. Ayan. Okay na siya ngayon. Ang problema lang talaga pagka nagtag-araw, hirap silang makasurvive sa init. Pero pag tag-ulan, yan. Napansin ko nung nagtag-ulan, gumanda yung mga ano nila, mga tubo nila. Ito isa pa to, yung cerilyan. Ayan, may bago na naman siyang nilitaw na spike ba yan or kekis yan. Pag pumutok kahaba tapos puputok sa dulo, dahon. Ayan siya, ang ganda niya pa rin. Ayan. Oh, ayan siya. So ito pa rin is nakakatawa. Mga kekis to ng apilum. So gumawa ako ng chicken net yata to, chicken pens ba to. Nirolyo ko lang tapos nilagyan ko ng uling sa loob, pure na charcoal. Tapos bunot sa ibabaw. So hindi ako mag-worry na bubulok siya kasi hindi ko siya inipit, ipinapatong ko lang siya talaga siya. Ipinapatong ko. Yan, kung makikita mo, yan, didikita na siya. Yan na. Hindi ko siya inipit. Yan, na ginagawa ng ibang iniipit. Ako hindi ko iniipit kasi mabilis mabulok yan. Nakakapit lang siya dyan. Nakatali lang siya ng nylon na tali. Yan, iniibabaw ko lang. Hindi ko siya iniipit. Yan. Pero ngayon, okay siya. Kung titignan mo. Ayan siya. Buhay na buhay siya. Green na green siya. Ayan siya. Meron pang isa. Ito, linlay ko to. Na aggregatum. Napakaganda ng flowers nito. Green din siya. Ayan siya. Ito rin hindi ko iniipit sa bunot. Dati kasi nasa bunot to. Actually, kekis na lang to. Hiniwalay ko doon sa pinaka mother plant siya. Ayan. Kung titignan mo yung mga pseudobulbs niya, ang tataba na, ang green. Tapos yung mga ugat niya. Yan. Naghahanap na ng kakapit na. Pero yung iba nakakapit na. Ayun sa gilid. Nakakapit na sila. Ayan siya. Ang ganda niyan ah. Gustong gusto rin ng ulan nito. Pero nung summer, hindi ko nakita na gumana niyan yan. Kasi nga mainit. Hindi siya nagumaganda. Pero ngayon, ang ganda niya na. Gustong gusto niya yung tubig ulan. Pero kahit tubig ulan pa din yan, syempre, yung pakababad. Yung iba dito sinisilong ko. Ibinalik ko na lang talagang iba dito talaga. Kasi, para mahanginan din sila. Especially, kailangan nila ng hanginin. Ito, may sample pa ako dito ng anosmum ko na propagation. So, hindi ko rin siya inipit. Ayan. Nasa ibabaw lang siya ng konting coconut husk. Konting-konti lang. Tapos, may mga charcoal sa ilalim. Yan. Yan, kung titignan mo, ang ganda ng tubo niya. Yan. Like this, tulad din ito. Kaya, iniibabaw ko lang siya dyan. Kaya ako nilagyan ng ganito, ng net na green na ganyan. Para support, may katwitan ako. Kasi kung ibabaon mo lang siya doon, gagalaw-galaw, hindi maganda yun. So, mangyayari, matatanggal siyang makarecover, hindi lalabas ang mga ugat niya. Di tulad nito. Yan, tingnan mo yung ugat niya. Ayan o, kumakapit na. Yan, kasi secured sila. Yan. Tip ko lang dito, pa nagkakat kayo ng ganito, lagyan nyo ng tunaw na kandila sa dulo para pa nagdilig kayo, hindi mapasukan, hindi mabulok. Nangyayari tulad dito, mangyayari siya tulad dito. Nanilaw siya. Hindi siya nakasurvive, dilaw siya. Napasukan na ng tubig, nagkaroon na ng ayan, tsaka gumagalaw siya. So hindi siya maganda. Ito pa, ano to ano ba yung ID na ito? Anosmum semi-alba. Ayan. Iniibabaw ko lang sila. Para talagang parang tuwid na tuwid din yung tubo din nila talaga. Ayan. Yan. Hahaba yan. Eventually, magbababa din siya. Papahaba talaga. Yan, tulad nitong isang yun. Ayun. Yun. Kaya ako nakikita niyo siya. Ayan, ang haba. Ang dami lang kikis. So, hindi ko pa siya napapropagate. Ayan sila, ang dami niya. Ito tulad ng isa, ganito rin yan. Ayan. Ayan. Nakakapit lang siya dyan. Ganun pa din. Charcoal, puro. Tapos konting
Konting coconut husk. Tapos, hindi ko, tulad siya sabi ko, hindi ko iniipit, iniibabaw ko lang siya. Ayan. Ibabaw lang siya. Ayan, nakaibabaw lang siya. Pero ang ganda niya ng labong na. Ang labong niya na. Ang dami pa rin yung mga kikis yan. No? Ito pa nagkatagal, ililipat ko rin to. Best time talaga mag-propagate ng mga anosmum na mga ganito. Pagka tag-ulan. Ang bilis nilang dumami. Pero pag summer, medyo natatagalan sila. Ayan, no? Tinali ko lang siya. Ayan. Pero yan, kumakapit na. May mga green tip na siya. Ayan. Nakaibabaw lang siya, pero pumapasok na doon sa loob ng uling. O, ito. Ayan, no? Gusto niya rin yung tubig ulan. Pero yung mga iba dito talaga, inilipat ko yan. Hindi ko talaga inistay dyan. Sinilong ko yung iba talaga dyan. Mga iniwan ko lang talaga dyan, yung mga media nila uling. Pero itong mga katlay ako dito, ito sinilong ko to eh. Ayan o. Sinilong ko. Ayan. Hindi kasi yan, pag ganyan ng green, hindi sila nasisikatan ng araw kasi nga nag-uulan. Pero pag yan, nasikat ng araw, may para siyang lemon green yung kulay niya. Ayan. Nasa coco chips lang din siya. Ayan. Pinatong ko lang din yan. Tinali ko lang dito sa may gilid. Okay na siya. Hindi ko naman sinasabi na wag niyong gamitin yung coconut husk. So, hindi ko lang, para sa akin hindi ko lang siya gusto kasi nga, ginagamit lang yung talaga halos ng mga seedlings. Hindi nyo napansin kapag bumibili kayo ng orchid sa farm, halos nandito lang siya sa ganito. Sa ganitong mga pot. Maliit lang. Tapos, buhay na buhay siya. Kasi nga, sa farm sila galing. Talagang buhay na buhay sila doon kailangan nila. Pero pagka lumaki na sila, ilipat nyo na sila sa ilipat nyo na sila sa kung anong media gusto nyo, kung bark ba or uling o coconut cubes, depende sa inyo kung ano, kung saan kayo mas prepare, kung saan kayo mas nabubuhayan. Gawin nyo na yung gusto nyo. Yun, ang tutulad dito, ito uling talaga to eh. Ayan, uling talaga siya puro. Ayan, pero meron siyang kikis doon. Ayan, may spike na nga siya, yan hindi ko nakikita kasi nga ang taas niya, hindi ko sila ma-check one by one talaga kasi ang taas. So ngayon nakatungtong pa ako dito sa bangko para mapakita ko lang sa inyo kung anong nangyayari dito sa aking mga orchids. Ayan siya. Ito pa oh. Ito kalilipat ko lang nitong ayan yung Seriliana ng mga kikis, pero sa ilalim niya may mga ugat na tumutubo. Pure charcoal din yan siya. Okay, tingnan mo, ang lakas ng hangin talaga, pumapaspas yung kawayan dito. Yan. Gumagalaw talaga sila ng gusto. So hindi ko siya talaga ma-check, ay di ko talaga siya maiwasang di ma-check time to time kapag umahangin. Minsan kasi akala mo nakasabit yung orchids mo pero namamatay ay nalalaglag siya. Yeah. Check, ay ipapakita ko kasi yung orchids ko na doon sa kabila sa garahe, yung mga Grammatophyllum ko. Itinanggal ko siya dito kasi dyan, nag-wiggle-wiggle siya dyan talaga, umahampas. Pero umahampas, kaya nilipat ko doon yung iba. Tsaka yung mga bago kong tanim na mga orchids, nasa coconut husk yun, so hindi ko talaga binabad sa tubig. Yung mga nandito, most likely, ang mga media talaga nito, uling, fern chips. Yan, so pakita ko sa inyo isa doon, nandun sa garahe namin. O yan lang, malaki yung tubig. Yung mukara ko nandito. Yan, may tubig na. Malaki na naman. Papasok na naman yan. Yan. Ayan yung aking mukara dito kasi nasa baba yan. So nilagay ko siya muna dito kasi mababasa yan ng ulan tsaka mabababad. Nasa baba kasi ng orchid yun sa ilalim. Nakatungtong lang siya. Pero inilipat ko siya para sure talaga hindi siya mabababad sa ulan. Ayan siya. O baha. Mapasok sa loob ng bahay namin yan. Nililipat ko talaga yung iba. Yan. Ito yung mga nasa ilalim ng orchids ko. Ng mga anthurium. Ang ganda-ganda niya. Ayan. Palit na naman yung ano yan. Yung media niyan kasi nalaglag yan, nababad. So inilipat ko ulit. Pinilit na. Ayan. Baha. Ang baha dito sa amin talaga umaabot. Dito. Hanggang dito yung tubig. So konting-konti na lang talaga. Punong-puno na yung loob ng bahay namin. So ito yung ibang orchids ko. Ayan, nandito sila. Yung mga Grammatophyllum ko na
dito. Ito talaga sinilong ko to. Mag 1 week na dito lang. Magto 2 weeks na yan dyan. Kasi nga, coconut shell, yung pinakapat niya. So, nag-stuck yung tubig dyan. So, hindi ko siya talaga stay sa tubig ulan. Yan, tulad dito, sinasabi ko yan. Ito, pag ganito, yan, tuyo na siya. Pero nung nakaraan to, basang-basa sa tubig ulan yan. Tuyo na yung pinaka-coconut husk niya. Yan, kumakapit to doon. Pero kung nilagay ko doon to, hinayaan ko sa tubig, ay tubig ulan, sigurado lusaw yan. Yan. Tapos ito yung aking ibang mga itong Grammatophyllum. Ito Grammatophyllum green. Hybrid yan. Ang ganda ng kulay nito. Citrinum to eh. Lemon siya. Ayan. Oh. Ito. Nasa mga coconut husk kasi ito. Siyempre, pinatuyo ko na yung media para talagang makakasurvive yung kanyang mga ugat. Yeah, may flower na siya. Ayan. Tuyo na yung media niyan. Ayaw ko siyang paulanan. Medyo basa pa sa gitna. So, ganyan ko muna siya dyan. Iwanan ko muna siya dyan. Tayo ko matuyo ng gusto. Mininimo to eh. Ito, dalawang klase na lang itong mininimo ko eh. Dati nasa malaking pasuto nung last ripat ko, how to ripat. So, nagkapunggos yun, nilipat ko. So, nandiyan siyang Grammatophyllum mga ugat niya. Ayan o. Muna nakarang ulan. Ayan o. Bulok-bulok to. Pero, sinilong ko talaga sila. Pero makikita mga ugat nila. Ayan, buhay na. So, ayan. Nandyan sila. Yung iba kong orchid. So, salamat sa pagtambay. Kayo, ano yung mga baggy moments nyo pagdating sa pag-alaga ng orchids? Comment down below. Share nyo naman sa akin kung ano yung mga tips nyo rin para mag-alaga ng orchids tuwing umuulan, para may matutunan din ako galing sa inyo. Maraming salamat. Bye!